Kaugnay niyan, makakausap natin si Dr. Lyndon Lisoy ng Task Force Anti-Dengue ng Department of Health. Magandang umaga po, Doc. Yes, Ma'am Tina, magandang umaga po. Opo, sir, pag naririnig namin yung pandemic, parang medyo kinakabahan kami. Ano po bang ibig sabihin nun? Well, ang pandemic kasi, para i-define natin yan, ay sabihin ng mga bansang apektado nito kasi nahahati sa iba-ibang region ng mundo natin. So meaning, sabay-sabay na nagkakaroon ng problema ang iba-ibang region dito sa mundong ito o sa globally, kung kaya nagkakaroon ng pandemic proportion. Pero dito po sa Pilipinas, ano na po yung sitwasyon pagdating sa dengue? Dahil mga last year ba yon talagang meron tayong dengue alert? Actually, Ms. Tina, para maging honest din tayo naman sa publiko at sa kalaman nila sa pag-iingat nito. Ang dengue ay patuloy na pangunahing problema natin dito sa Pilipinas. Opo. Nahihirapan tayong talaga magkaroon ng pagkontrol dito dahil maraming factor na dapat consider tulad ng personal na obligasyon natin. Kasama po yung kasi para makontrol natin totally ang dengue. Pero tulad ng sinabi ng WHO, unti-unti po lumalawak ang problema ng dengue. Meaning, nadadagdagan yung pag sinabi pandemic, nadadagdagan yung mga bansa na nagre-report ng mga kaso ng dengue, lalo na yung mga bansa siguro na dati mga walang kaso ng dengue, nagre-report na rin ng mga kaso ng dengue ngayon. Meaning, lumalawak o lumalaki ang sinasakupang problema po ng dengue. So, paulit-ulit na po dati yung mga abiso ng DOH. Baka po pwede nating ulitin ngayon para yung ating mga kababayan alam po nila kung paano ito iwasan at kung meron mang kaso ng dengue sa kanilang pamilya, alam po nila agad kung anong kanilang gagawin. Opo, salamat po sa pagkakataon, Ms. Tina. Opo. Ang dengue, tulad na nabanggit ng Department of Health, isa po itong sakit na hindi lamang puting tag-ulan nakikita, kundi talagang ina-anunsyo natin na buong taon na po ito nagiging problema natin, although sabi nga natin ang pagtaas ng bilang ay tuwing tag-ulan. Pero sa pabago-bago nga ng klima, nabanggit nyo nga kanina, na halimbawa may dulot ng climate change, mga pagbaha po, nadadagdagan din yung lawak ng problema natin dahil dumadami yung mga breeding sites. So bilang responsibilidad po natin, bukod sa tulong o mga trabahong ginagawa po ng gobyerno, ang personal na responsibilidad natin ay siguraduhin natin malinis ang ating kapaligiran. Siguraduhin po walang mga containers o mga lalagyan na mayroong mga clean and stagnant water na talagang pinangingiklugan po ng mga lamok na ito. Dahil kung wala po yung mga lamok or kasi sabihin, imposible naman po mawala yung lamok, mapababa man lang natin ang populasyon na lamok, ibig sabihin yung magkakalat po ng sakit, bababa din po. So mag-upisa po sa atin yung paglilinis ng kapaligiran. Tulad na nabanggit niyo po, anong pong gagawin, halimbawa ng may mga posibleng kaso. Ang dengue po kasi nagagamot po ito. Opo. Kung kaya't napaka-importante po ang pagpapatingin kumbaga sana yung timing po ng pagpapatingin sa doktor, pagpapakonsulta. Huwag natin hayaang maging malala o magkaroon ng komplikasyon bago magpatingin dahil doon na tayo nakakakita ng mga pagkamatay ng mga pasyente. So kung may nararamdaman na po, halimbawang nagsisinat, kasi sabi nila, lagnat, tiniti nilang tumaas pa So ang pinapayo natin, kung may ibang pakaramdam ba, kahit nagsisinat kasi very subjective kasi yung nila ng sinat at lagnat magpatingin na po para hindi man po ito dengue, mapayuhan na rin ng doktor kung rin dapat gawin kung sa naman yung karamdaman nila ng oras na iyon. Opo. Maraming salamat po, Dr. Lyndon Lisoy ng Task Force Anti-Dengue ng DOH. Maraming salamat din po at Ms. Tina at mabuhay po kaya. Okay.